Isang taon na po. Live na, sir. Share ng link. On. Where is it? Ang link. Ayan. We are live. Ngayong hapon niya, Press Roy din. Pres, may hapon, Pres. may hapon po. Kumusta dihang mga kauban nato diha sa Negros? Kira man. Takas Negros? Ninuto sila kay gisaaran na padung pa kog Cebu, gisaaran na to nako nga mobaliko nako para sa Pix Pro na pod. Antay. Di na ka Central Visayas, ano eh. Negros Island Region. Apil na. Ilang ato lang hinahinayon kay murag ninuto among istorya sa presidente. Okay kay siya Presidente sa press. sa Negros Oriental State University. Junior. Ako siya ginan nga tabangan na to atong mga estudyante para makatrabaho pero atong Naman tayo ko, luan o natay Pix Pro Chapter Bacolod. Very active pod. So, pwede na sila mo connect. kana mo inindot kay para magkulab rami Oo. Good afternoon, Mr. Danry from University of St. LaSalle. Bacolod ni siya. Si June Stanos, magandang hapon din sa iyo. Yung NCR chapter vice president natin, si Ellen, is watching. Hello, Ellen. And Quezon Province chapter vice president, Mr. Mario Interia. Good afternoon, Mr. Mario. And of course, si Justin from Bacolod din ito. Ating cyber warrior in Bacolod. Puro Bacolod. Si Bernard. Good afternoon. Magandang ano ngayon dahil lumabas yung affected companies nung Salesforce na hacking. Ilan yung mga companies na affected doon? Mga ano pa? Mga cybersecurity companies pa. Ang lalaki. CyberArk, Tenable. kung dako gyud nga impact ni ba Cloudflare, Zscaler. Ito yung mga mamahalin to eh. mamahalin nga mga Palo Alto, Beyond Trust. Di ba? Itong mga big time sa cybersecurity market. Tinamaan ng supply chain attack. So, hack one, hack all. kuan all.
Diba? Kaysa isa-isahin ng mga hacker, i-hack yung isang company, isang supplier na lang i-hack natin. Tamaan na natin lahat. So, Hindi sorry, kaya supplier. hindi kaya yung baka isang cloud lang din sila. Oo, posible, di ba? Kasi pati Google, tinamaan eh. Ah, Tinamaan yung Google eh. Pati yung kaya nag-announce si Google na lahat ng 2.5 billion users yata ng Google yung pinag-change nila ng password, password. di ba? Mm. So we should really question how these expensive cybersecurity vendors are doing cybersecurity themselves. Nobody is questioning them. Yeah. No? Sa PLDT pa ako, nagre-report yan, nagre-rebalida yan sila eh. Unfortunately, sa mga big companies doon selling cybersecurity, isa lang yung medyo okay. Kasi it's not just selling eh. Yun yung weakest link ano. Oh. Oh, Yun yung weakest link. naugali pa naman ng mga consumer pag nakabili na dahil Oo. sa Gartner Relying on the Grant. third party. So, mindset talaga, di ba? How can you sell something that you don't have? How can you say na your solution is good when you are not good in practicing your own cybersecurity? Needs to be questioned. Hindi porket malaking pangalan. Palo Yun Alto nga, nga, pero tama doon sa nahak eh. hindi kasi yung ano ba, yung angle ko diyan pag yung nagmaman ng SOC, baka iba't outsource yan, iba't ibang region, iba't ibang company, iba't ibang region outsourcing. Yun yung weakest link din eh, na nabibili yun. Doon Tama yun. No? Yung supply chain, tapos may value chain pa. Yung medyo questionable. So, pariha na atong NetPetya sa yeah. Ukraine. Hmm? Natanan nga mga appeal sa value chain affected. Yung NotPetya. 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 Tsaka yung yung SolarWinds. SolarWinds, yeah. SolarWinds hacking. Ang daming nangyayaring hindi lang yung sinasabi namin dyan, never fall in love with your cybersecurity vendor. Yes. You need to change. Sa PLDT noon, every year, nagpapalit kami ng ba? Iyak yung mga tao kasi laking trabaho pag nagpalit ka eh. But it's necessary. Very very Chinese magugay na gong kuangod nga ng long-term relationship with your clients. Chinese kayo na maybe Asian, di ba? Asian guy na trait. Ano ba? Yung affinity Yeah. and Doon sanguinity. We build relationship and then mag-inbreeding. value So chain. vulnerable na kay ka. Maraming Nag-agree si NCR chapter vice president dahilan yan eh. BMI. Ang gulo. Kaya tayo ah, mahirap din naman talaga tayo. Kaibigan mo eh, di ba? Tagal mo ng kaibigan tapos katampuhan kayo. Pero kung nasa cybersecurity ka, hindi pwedeng nangunguna yung pagiging kaibigan. Otherwise, huwag kang mag-cybersecurity. Talaga. Kailangan Okay, magpalit ka eh. Kailangan Mr. talaga. Chair, 505 na ha. Okay. Si Sir Ikaw Lin. introduce ba? Ikaw lang. Wala man akong data ni Sige. Okay. Game. Ah,
Good afternoon, everyone. It's Friday again. We're here in our Kapihan Cyber Security. We have here an animated speaker, very energetic. They're very busy, but we've really requested them to be our resource person this week because we've been hearing receiving requests about the egov.ph that the president has been talking about. Jesrelyn has been on the road talking about this to government employees, to students, to a lot of people because according to the president, this is the ultimate solution to everything, including corruption. Doesn't want to see queuing for the 4-piece recipients. He doesn't want to see queuing for the senior citizens, especially. And he also wanted speedy actions from the government in their services to all their constituents. So without much ado, it's my honor to introduce to you Miss Jesrelyn Polinar from DICT Region 7. Big round of applause, please. Take it away, Jess. Hey, good afternoon. Good afternoon sa tanan. Maayong hapon, magandang hapon. And also to our viewers. Recently, bago lang ko nakahibaw nga mag-live. Nakakatawa ko. Always Pero interesting. yeah, thank you kayo sa invitation, sir. Sorry din, salamat Thank kayo you, sa Kayo. Thank you, invitation. Kayo, for grazing No, us. because this is my kanang role, good, no, to promote EGOV.ph app, no, physically and virtually. Alright, so daghan gyud kayong salamat. We'll proceed na Basta with you the promise, if presentation. there are other requests coming, because some people might miss Yeah. this, you're Yes. still willing to Yeah, of to course, be sir. our guest speaker again. Mao gid na nga tong core function, sir. Core function Okay. yun na ako nga ma-promote ang Very EGOV. good. Thank you very much. Okay, so unsa ni Take it sir away. kanang mag-navigate sa features with my presentation or okay ra walay presentation? Okay, Kira, sige. Sige. Alright, so once again, good afternoon. I am Jessra Polinarno from the Digital Government Program of the DICT Region 7. I am currently here sa office. No, naka-station ko sa Regional Office 7, DICT, dito sa may Plaza Independencia. And yeah, my core function is to actually promote our very own EGOV.ph app to everyone, no, especially sa public. And for the information, everybody, I know a lot of us here has already a knowledge on what EGOV.ph app is. But this afternoon, I will navigate the features of this app with our viewers side by side. So if may EGOV app po kayo, paki-open po yung EGOV.ph app ninyo para po manavigate po natin yung mga features, useful features ng EGOV po together. Right. Am I allowed to share po ba my presentation? Yes. Yes. Yeah, sige po. No problem. Alright. Yes. Okay, sa mga hindi pa po nakakaalam or wala pa pong idea, sino po ba si EGOV.ph app? Everybody, our EGOV.ph app is a mobile application, no, developed by the DICT, and the primary goal of this EGOV.ph app, as mentioned by Sir a while ago, this is to simplify transactions between the government and the citizens. This EGOV.ph app will serve as a one-stop shop platform of all the government services, no, not only for the national government agencies, but as well as local government units. Okay. Ang daming features po ng EGOV.ph app. Meron na po tayong 25 digital platforms, no? Madami na po siya. Officially launch po yung EGOV.ph app natin in 2024. And
Since then, ang dami na pong mga services na integrate, hindi lang po sa national government agencies, but as well as sa local government units. And ang pinaka-trending po ng feature natin, if familiar po kayo, andito na po yung mga digital IDs po natin sa eGov. And madami po kaming nare-receive po na compliment po na useful po talaga yung digital IDs po natin, especially yung hindi pa nakaka-receive ng physical card nila sa PhilSys, yung digital national ID na po na na-generate nila po sa EcoPage app, yun po yung ginagamit nila pag nagtatransact po sila ng business sa government offices. And hindi lang po sa government offices, sa mga banks po and other private entities, because ang digital national ID na po natin is recognized na po siya sa lahat ng government offices and sa mga private entities, because in fact, nag-release po ng memorandum si PSA mismo na itong digital national ID po natin is valid and accepted in all government offices because it has the same functionality with the physical card that you have right now if meron po kayo, kasi ako wala pa ako physical ID. And also matatanggap po dito yung pagpupunta po kayo ng mga bangko, because si Bangko Sentral ng Pilipinas mismo has released their own memorandum stating that this digital national ID po in eGov has tanggap po siya sa lahat po ng financial institutions. So there's no reason for you all not to use our digital IDs in our eGov page app po. In fact, the government is encouraging everyone to instead use our digital IDs instead of the physical card to avoid, fraudulent activities. And hindi lang po PhilSys ID dito sa EcoPage app, meron na din po yung driver's license natin. Kaka-launch lang po last month yung driver's license natin. If wala pa po yung idea, pwede na po, ma-generate na po yung driver's license natin sa EcoPage app. Andito na din po si PhilHealth, andito na po yung PRC IDs po natin, andito rin po yung senior citizens card and OFW card po. And more to go. In fact, beta testing na po yung PIN natin yun sa BIR po. Okay? Ito po yung trending po talaga na features ni PH app. Kaya hina-highlight po talaga namin when we conduct orientations po and promotional activities. Ito po talaga yung hina-highlight namin kasi alam po kasi talaga namin na ang dami pa po sa atin dito na wala pa pong physical card sa mismong PhilSys ID po natin. Okay? So proceed po tayo sa isa pa pong feature. Within the EcoPage app, andito po yung ENGA, and this stands for Electronic National Government Agencies. So this is a one-stop platform for all national government services. Andito na po yung na-mention po ni Sir kanina, andito na po si PhilHealth. In fact, si PhilHealth po natin is naka-single sign-on na po siya. Single sign-on meaning you don't have to re-enter the same information anymore upon logging into your PhilHealth account. Andito na din po yung GSIS natin. Naka-SSO na din si GSIS. Andito na din si Pag-ibig. Andito na din yung PRC. Ang dami na po. Ang dami na pong na-integrate na po dito sa ENGA po natin. And ang goal po dito is to integrate all, because again, this is a one-stop shop platform, online platform of all the government services. And next po, sunod po natin yung ELGU. If meron po tayong ENGA, on the other hand, we also have ELGU, and this stands for Electronic Local Government Unit. And this is also a one-stop system that combines all local government unit services, including permits, contributions, clearances, and payments. Because si DICT po, hindi lang po si EcoPage app yung ginawa po nila. Nag-create din po sila ng ELGU system. Si ELGU system po, ito po yung nagha-handle ng business permits and licensing. In fact, we have I think 3 services na under the ELG. We have the business permits and licensing. Second one is we have yung CEDOLA po, and last is we have this local civil registry documents, like for example birth certificates. So if CLGU po naka-avail po siya ng system ni DICT, ng ELGU system ni DICT, then automatic, if naka-live na po yung system nila, automatic po yung constituents po ng mismong LGU is pwede na po silang mag-avail ng business or transact business with their LGU just using their mobile phones na po through the EcoPage application.
Ganyan na po kadali. Like mag-renew sila ng business, punta lang po sila sa ELGU, search lang po nila yung local government unit nila, tapos andun na po, nakalista na po yung mga services na pwede po nila i-avail. For example, if gusto nila mag-claim or mag-apply for birth certificates, pwede na po yan through the ELGU system po. And if meron naman pong own na system yung local government unit, kasi hindi naman po lahat naka-avail ng ELGU system, no, ng DICT. Meron naman din pong nag-avail from outside. Pwede naman din po nilang i-integrate po yung system nila sa eGov app po natin. Pwede naman po yun. Okay. So transparency kasi ang constituents po natin, they have this option, no, where they can monitor their transactions kasi mayroon din kasing kung ano na yung status ng mga applications nila, kung ano po yung mga nababayaran na po nila, ando na po, naka-breakdown na po lahat. Wala na pong physical transaction, di na nila kailangan pag pumunta ng iba't ibang agency, no, para magbayad lang. Kasi kita na po sa breakdown po, yung SOA po nila. Kita po kung ano po talaga yung binabayaran nila doon. So, transparency po. Okay, yung e-travel po, I know sikat na sikat ito, especially po sa mga kababayan natin who loves traveling, no, internationally. So this e-travel system po, no, ini-integrate lang po siya sa EgoPage app. This will simplify po yung mga travel information because 72 hours prior to your time of departure, pwede na po ninyo include yung travel declarations niyo po sa e-travel system sa EgoPage app natin. And yung QR po na ma-generate here po, yun na po yung only thing na ibibigay nyo sa immigration officer po pagkapasok nyo po ng immigration. Okay? And also, yung e-travel po natin is nire-require na po talaga siya sa airport. Hindi na po tayo makakalabas if hindi po tayo nag-e-travel. No, wala na pong yung forms na kailangan po nating fill outan. Wala na po yun pag nag-travel po tayo abroad. Na-eliminate na po yun. Okay. So, para maka-travel with ease po tayo, use e-travel po pag travel po kayo abroad. Okay. Highlight ko rin din po si eHealth. I know naman na parang hindi na siguro ginagamit yung vaccination cards po natin, no? Pero meron naman din po tayong mga kababayan, especially nung nagtatrabaho abroad, na need pa din po nila yung vaccination certificates. So, inform lang po natin sila na yung individual vaccination certificates po is ma-access po siya sa EcoPage app din po under the eHealth. So, andito po yung individual vaccination certificates po natin sa EcoPage app if kailangan nyo po. Okay? Ang dami pa pong features, no? Pero kung isa-isa ko po sila today, parang maaabutan po tayo ng siguro mga 9 p.m. So, hindi ko na po isa-isa, hina-highlight ko lang po talaga yung pinaka-importanting features na I know, no, useful po, hindi lang po para sa akin, hindi lang po sa mga taong nagtatrabaho sa government offices, but useful po talaga siya sa general public po. All Filipinos po talaga. So, yun yung hina-highlight ko sa presentation today. So, I'm encouraging everyone, kung wala pa kayong EcoPage app, you can download the EcoPage app now po and access your digital IDs here po sa EcoPage app po natin. I think yun lang muna po kasi developing app po kasi ito and we integrate more services, no, because ang goal is to integrate all local government units and to integrate all national government agencies dito po sa EcoPage app po natin. Thank you, sir. Thank you very much. So, dami mo ng fans dito ah. Ano na, sir? Ma-check na. Merong question, isang question na part sa pinag-usapan natin kanina. Mr. Chair, ikaw nang ikaw nang magbato. Hindi ko makita. Sige, umpisa mo na. Okay. One question from Seven Hosting. PH, how safe the security features of eGov PH? Halos lahat ng mga government services andito na yata lahat eh. So
Yun, how safe is it? Kasi andito na yung mga data natin, LTO, andito, Oo, sir. Oo. PhilHealth, Oo. Pag-ibig, SSS. So lahat ng Mm. mga personal datas natin pwedeng hatakin nila if ever. So how Oo. safe? I can say, sir, no, na safe talaga tong system na DayCity because wala pa din naman ako na-recall na na-leak yung data, no, records ng DayCity. Meron napabalita noon, but na-explain na that was false lang. Hindi po din siya totoo. But yeah, every orientation po that we conducted, ganito po talaga yung mga question na raise po talaga ng mga participants natin. And yeah, security features po ng Eagle Page app natin, just like any other online platform, no, we use, like for example, a multi-factor authentication. Because as you have observed, sir, when you create an account with eGov, number one is you have to verify your face. Because yung eGov page app natin is powered with the national ID. All right, so when you create an account with eGov, you have to scan your face. You also have, that's one thing. Another thing is we have to use our fingerprints. Okay, that's another thing. And meron pong OTPs sent to your mobile number. Another OTP sent to your registered email ad. And you also have to input your personal PIN. So yan po yung mga security features no upon logging in or creating an account with Eagle PH app. So yun. Okay. Yun yung Siguro, security features po natin. I think unfair na ibato natin kay Jess yung cybersecurity questions. Kasi, Oo, naaano ko sa mga oo, security, hindi naman security, sir eh. Oo. Imbitahin natin yung bagong USEC ng cybersecurity ng DICT. Yun ang Yes, magandang please. tanongin natin kasi You, unfair naman kay Jess yun. She will definitely defend the oo. platform, no, with all her might. But we Mhm. know that there are bigger possibilities, no, that can kasi ang eGov is not just about the users, eh. It's not just about the login of the users and the credentials. Most importantly, it is about the infrastructure. Di ba nga meron tayo mga na encounter na balita noon na nabawasan yung kanilang mga bank accounts. Eh, hindi naman sila naka-receive ng OTP. Yan. Di ba? So yung mga ganyang assumptions, kailangan ma-consider yan when you design your cybersecurity capability. Hindi pwedeng i-consider yung alam natin. Dapat i-consider natin yung alam ng kalaban, which is yun ang nabubulaga tayo lagi, no? So siguro ang tanong na lang siguro, Jess, if you have, is the impact of this eGov application since it was made available to the Filipino people. Meron ba kayong ganong measure na dati ang hirap ng buhay nga nung nagkaroon ako ng eGov PA, eGov app, gumaan ang buhay. Yan, mga ganyan ba? Kasi isang masasabi ko, yung SEC registration ng corporation sa SEC, isang araw lang. And I experienced registering company using the traditional way before na inaabot ka ng siyam-siyam, no? Even months bago mo makuha yung iyong certification na registered ka na. Pero ito, isang araw lang, you get your soft copy. So, yun, magdumanda ang believe ako sa SEC doon na part. So, sa Eagle PH ba na part, meron ba kayong mga recorded or Testimonies. mga ganon? Oo, meron kami, sir. Meron talaga kami mga testimonies, no? Kino-consultate namin yan lahat. In fact, no, testimonies for each module. Like, for example, yung testimony or on how useful, no, yung digital IDs nila sa Eagle PH app.
ang dami po talaga naming nare-receive na positive feedback on using the digital ID, sir. Kasi ang dami kasing walang physical card yung Mm. national IDs po natin. Oh, and in fact, ang dami namin nare-receive dito na clients from this certain agency, because this Taiwan embassy is requiring their applicants, to generate their digital national IDs na Yiga Page app so they can proceed with their applications for Taiwan. Ang dami. So, yun, nagagamit na po talaga siya, sir. And sa ELGU po natin, yes, meron din tayong impact for them, because nag-shift po kasi talaga siya from the traditional way of processing your renewal of business permits, processing of birth certificates sa local government unit ninyo. Nag-shift po talaga siya from the traditional way into online na. Online na talaga lahat. So, wala nang physical transaction. And in fact, the payment is made online na din po. So, yun, mas napadali po siya and nakakat po yung cost ng mga citizens po natin kasi di na sila nag-ride papunta ng office just to, get their birth certificates, parang mga ganun. Then sa e-travel po natin din kasi hindi na po mag-fill out ng forms, and in fact, prior to your time of departure, pwede na po kayo mag-input ng mga travel declarations po sa Ego Page app po natin. So nasa simplify po talaga yung travel journey po nila. Mga ganun na testimonies, ang dami po namin na-receive, sir. So malaki po talaga yung impact niya in terms of efficiency po sa delivery ng mga government services po natin. Bay, take Mr. over Chair. ka na, Bay. Pasok natin ng mga questions. Jess, can you hear me? Yes, sir. Okay. A question from Michael Reyes. Sana po masama na din yung digital ID ng SSS at Pag-ibig. Okay. Can we Okay. process the ID? Ang goal po talaga, sir, is ma-integrate lahat. Lahat ng IDs dapat ma-integrate sa Ego Page app. And as of the moment, yung mga IDs na napakita ko po, yun pa po yung mga available. But yeah, ang SSS is ongoing na. Okay. Meron, yung discussion po talaga is central office to central office. So meron silang mga nire-reconsider kasi meron din kasing ibang agency na parang okay, wag muna, parang mga ganun na usapan, but I cannot divulge the whole kasi wala din akong alam. Pero that's the goal, sir. Yep. That's Kasi the goal ako, yung talaga. personal experience ko as HR, ang pinakamatagal talagang i-process yung tax information number, TIN. Sana ma-fast track ito kasi maraming mga employees na nagtatrabaho na almost 1 year, wala pang TIN. Naka-beta testing na po yung team natin, sir. Okay, that's good. Oo. Yeah, naka-beta testing. Yung SSS pa lang po ang wala pa pong balita, the timeline is not yet definite if when talaga makikita yung UMID natin sa Ego Page app. And yung yung sa Pag-ibig card po natin, yun pa din pong wala pa pong definite timeline kung kailan po siya ma-integrate. But Okay. yeah, soon. Yung NBI, meron na ba? NBI, Process ng sa police clearance ENGA po din? natin, pwede po tayong makaprocess na po ng NBI natin through the Ego Page app. Punta lang po kayo sa ENGA, tas andun po yung NBI. Okay. Online that's application very na po tayo doon. Oo. Okay. Pero patuloy pa rin yung coordination natin kasi may question dito si Mr. Yes. Tan, Mhm. Christopher Dizon, Lagwatan. Yung coordination natin sa lahat ng mga government agencies patuloy kasi Yes, sir. ang worry niya na meron ng mga payment, online payment na platform sila, tapos ito dumating tong Ego PH app, baka magkaroon ng problema later on. Are we Yes, ongoing coordinating? na po, sir. Ongoing. In fact, meron na po. Nag-uusap na po sila, lahat ng agencies po, sinakausap na po. So pati Wala yung pa lang sa korte kasi nasubukan ko, meron din silang sariling
Meron din silang Meron silang sariling sariling system. system eh. Tapos magbabayad ka, hindi na Mm-mm. sila tatanggap Mm-mm. ng Mm-mm. payment. Tapos doon ka Mm-mm. na sa online payment using GCash. Oo. Oh, yes, sir. Yes po. Ang dami na pong existing, ang dami na pong existing system, sir. Then, that's the goal po. Like, mayroong existing system from this certain agency, no? Pwede po talaga nilang i-integrate yan sa eGov para maging one-stop shop po talaga yung eGov page app po natin. Yeah. Because the eGov page app po kasi, sir, this is not to replace the existing systems, no? This is only to supplement all of them. Supplement po tayo. Okay. Kasi the last time, yung sinabi ko sa'yo, nag-process ako Mm-mm. ng PhilHealth. Oo. Tapos hindi ako makapagbayad online. Tapos sabi Oo. nila, DICT kasi yung may problema, sir. Bakit naman po kami, sir? Ano pong kasalanan namin? So at least meron Ano na pong silang kasalanan? scapegoat sa mga problema nila. Kasi you're integrating, right? As Yes, sir. PhilHealth and DICT system. Mm-mm. Yes, sir. Yun. Integration. That's just FYI. Oo. Yung problema ng SSS, ganun din. Sabi nila, DICT kasi yan, sir. Wala nang ibang question. Ito pa. Hopefully, I think yung e-travel, maraming nagsabi si Seven Hosting dito na yun yung Oo. ginagamit nila. I think yung mga palaging Oo. nagka-travel sa labas, wala ka nang Oo. pipill out Oo. na form, di ba? Wala na po talaga, sir. Okay, Na so po tayo pinapahirapan sa ano pa IO bang po pag question? nagka-travel, sir. Pero yung yung concern kanina, I think that was very valid. Tapos i-inquire mo lang yon. Yung pinag-usapan natin na Yung yung security, kasi may security. question din dito na who's holding the database. Remember what happened with NBI? Meron silang third party. Tapos lahat Mm-mm. ng mga information nung hindi nagka-agree doon sa bayaran, kinuha lahat ng hardware tapos nasama yung mga information ng mga Mm-mm. NBI clearance holder. So dito, may sagot ka ba dito? Who owns the Meron, database? parang, ano lang, sir, parang taghap lang, konti lang, parang, baka magkamali kasi ako, sir, eh. Pero certainly, si DayCity po siya po yung parang, ano talaga, yung role po ni DayCity po sa data po is to safeguard po talaga the data that's being integrated into the eco-page. Pero hindi na to third party supplier ha. No, No, hindi, sir. It's DayCity na po owned. talaga. The hardware Oo. is owned by the Yes. ICT. Yes. The system Mm-mm. is ito si Yeah. Press Roy din. Sir Press, Royden. Press, medyo cutting out ka. Hello, Press. We could not hear you. Press, hanap ka ng better location kasi hindi namin marinig yung sinasabi mo, Press. Baka nasa ano pa si Sir Royden, nasa barko. Teka, tingnan natin ano pa mga questions na. Itong integration, mention na to. Ito, from Net Route. Hi, which team I can reach out to report a phishing URL using ego.ego.ph? Meron daw phishing URL eh. Tapos ang ginagamit ego.ph. Saan niya ba daw ito i-report? They are using it to install malicious applications. I need to report it to the ICT ASAP. Okay. There is this Facebook page, sir, no, sa ego.ph. Kasi ang handling po talaga ng mga technical is from central office. So they can directly message the ego.ph FB
FB page. So ano yun? Mag-message lang sila tapos Message lang sila na merong ganito, merong ganyan. okay, so Or email, pwede Ego din yan page. yung mga malicious na mga attacks, for example, personal, mga mga attackers na social engineers na Sila nag-fish Sir Roy din, sir. Sila yung nagha-handle. Kasi meron kasing attached agency sa DayCity, yung nagha-handle talaga ng cybersecurity na mga mga reports. So Oo, wala bang online or reporting attached system? office nila ni Meron yan, sir. Pwede si Sir Roy din. Hindi, si Sir Roy din Kasi makakasagot niyan, sir. ang May- Ito. mag-rejoin na lang ako kasi putol-putol nakamobile Yan. ako. Go. Sorry. Go, sir. Yung kanina, yung tanong, may framework kasi yan si DICT. So, nire-review yan, no? So, ang pagkaintindi ko lang diyan is personal. Based on the framework, ko-connect yung bawat ahensya, pero siguro nasa kanila pa rin yung database, no? Yung regarding yung sa database. Siguro Okay. meron si DICT, but ang pinaka sa tingin ko na talagang naiwasan in terms of security kasi alam natin na yung mga kababayan natin buong Pilipinas pati sa ibang bansa hindi yan teki na malalaman yung URL. Halimbawa, pag i-search mo for example NBI, lahat ang daming NBI na lalabas, may .com, may iba-iba, PRC marami din, no? SSS marami. Dito sa eGov app, syempre legit talaga yung site na pag i-click mo yung button ng SSS NBI, doon ka talaga sa legitimate na site or applications or portal or dashboard man ng isang government agency. Pati mga LGUs papasok din dyan. Yun ang nakikita ko na talagang using the platform as parang doon ka mag staging ng kung saan ka mag aabil ng services ng government. Yun lang po, yun lang ang nakikita ko dyan. So meaning to say the database andun pa rin sa government agency, tapos yung front-end processing na information, yan lang yung hino-host ni DICT. Most likely, yun yung kasi wala tayong talagang ebidensya diyan Kasi for security reasons din, no? So, but malamang may layers of security. Kumbaga naka-container yung no? Yung mga siguro sa DICT side naka-container din siya. So kung ma-compromise mo yung isang agency, hindi mo nakikita yung isang agency, parang gano'n. So, and baka may yung push-pull ng data ba, baka or yung token ay nanggagaling doon sa mismong agency. Yun yung nakikita kong part ng security na level ng security na ginagawa nila. So, Ako aside from personally, the Pres, technology. personally concerned ako dito kasi merong mga banks ngayon pa rin na pagka-change ka ng password mo pag ang question nila birthday lang eh. So, pag nakuha mo yung password ng email address, Yeah. alam mo na yung yung birthday ng tao, pwede kang mag-change ng password. Yeah. Kasi yan Pero lang yung question. Yan lang hindi, yung ang sa tingin ko yung parang para madaling maintindihan, no? Maganda din itong strategy na ito na i-integrate mo lahat ng government agency pero hindi mo kukunin yung ano nila para halimbawa yung multi-layer or multi-level na security niya, authentication plus authorization. Halimbawa magto-token ka doon sa isang tao, kukunin mo yung biometric sa halimbawa kukunin mo yung biometric sa NBI. Yung
yung ano naman yung other authentication niya sa PSA, yung mukha niya. Tapos yung PIN number niya sa LTO, mga ganyan. So mahirap i-compromise mo lahat ng agencies ng government para ma-infiltrate mo yung isang account lang. So maganda din na strategy yan, no? Kung hindi ko lang alam actually pero yun ang nakita ko, iba't ibang hosting ng authentication, medyo mabagal lang siguro ng konti, but with the fiber speed, no? Maganda naman yung infrastructure bandwidth. So mahirap mo kasi kahit sabihin natin ma-compromise yung isang ahensya, pero yung account ng e-gov app ng isang tao, multiple agencies yung kinukunan ni DICT ng reference sa authentication level niya. So mahirap ma-compromise 'yan, 'di ba? Okay. Para kang multiple security vendor yung gumagawa, Multi-layer. no? So, yeah. So yun siguro hindi ko lang Yung kabisado multiple actually. authentication na feature niya. Ah. Okay. Meron pa isang question dito. Yung compliance and standards daw. Ano ba yung mga compliance and standards na sinusunod ni ego.ph? Sigurado diyan talagang international standards, maraming international standards na kasi hindi yan magiging recognized sa ibang bansa kung hindi gumagamit ng iba't ibang standard ng like yung sa UK, US, Australia, ganon. Marami yan, kino-comply ng DICT yan. Okay. Alam natin yan na meron talaga yan. Internationally accepted yung app na yan. No? So we're complying with Yeah, well, compliance talaga yan. Hindi, cybersecurity, I think yung nire-refer nila. flagship International ng standard. government natin yan. Okay. Sige. Kumbaga bread and butter ng electronic services sa gobyerno ngayon meron ng e-governance act, no? Pinirmahan na yung e-governance act yun maraming magko-comply diyan, no? So mas lalong gaganda ang serbisyo ng ating gobyerno with the touch of your hands lang, no? Sa mobile devices mo. Okay, thank you very much, Press. Merong isang question dito regarding training. Meron po bang upcoming training and seminars ang DICT? Si GL nagtanong. Yung sa mga training kasi ang DICT kasi bawat region may mga training divisions, no? So handle po yan ng ILCDB, no? So iba-iba ang divisions niyan. Bawat region meron. Maraming training online, no? Maabil naman. Libre yung mga training ng DICT, no? From AI, yung mga analytics, yung mga basic na sa workplace, no? Data privacy, ganun. Maraming training. Abangan nyo. Hanapin nyo sa mga DICT websites ng mga regions nyo. Okay. Yung ILCDB. Sila yung training arm, no? Sila talaga yung nagkakandak ng training. And nagpa-partner din sila ng iba-ibang organization. And maganda din yung mga resource person. Okay, so ang advice natin sa kanila, mag-coordinate na lang sila, Press, doon sa DICT regional office nila for the training. Yeah. I-access nila yung DICT na official Facebook page ng DICT. Nandun naman naka ano naman doon, naka-share naman lahat ng mga regional offices. Ito, Press, mabigat na question ito from Mario Enteria. Accountability and responsibility from DICT pag magkaroon ng breach. Ano yung accountability at responsibility ni DICT? In case magkakaroon ng breach. Medyo mabigat na ano talaga yan. Pero ang alam ko dyan, yung app na yan, when the e-gov app, no,
sa central office, talagang mga magagaling din yung mga ano diyan, yung mga gumagawa niyan, no? So trained din yung mga 'yan, no? Kasi kung hindi trained yung mga 'yan, hindi mag ano 'yan, no? Ilang taon na ba 'yan na from the Yeah. So in short, you're official. taking responsibility pag magkaroon ng breach kasi, no? Hindi Are, kasi are, ganito 'yan eh, mayroon naman tayong batas eh, no? Yung RA 10 na 173. 10, May 173. may disclosure agreement, may pinirmahan na consent yung mga different agencies. Kaya sabi kanina is kailangan i-clear yun. Yun yung mga hati-hati na responsibility diyan, no? So, pag may mangyari kung sinong database, hindi lang kasi natin ma-connect, no? Sorry po, hindi lang natin ma-connect kasi talagang hindi tayo yung primary na person or offices na gumagawa nito. Sila po yung talagang nakapagbigay ng magandang Yes. tubag, no, or answer diyan. But at the regional level, talagang alam namin na pinag pinagdebatihan nila yan, no, and based on the standard, based on the compliance, no, Yeah. and the DICT has the budget, no, to procure and to provide security solutions, no, sa bawat na ahensya ng gobyerno. So talagang it's a whole of government kasi itong ginagawa ng DICT, no, hindi lang kami lang, no, eh tayong lahat, no, kasi atin ito eh, hindi sabihan nyo kung ano yung mali sa amin o sa DICT mismo kung may mga error kayong nakita. Kasi yun yung mga maganda din yung feedback, no? Kung may vulnerabilities yung system para ma-address ka agad. But I'm sure na may nakatutok na Correct. security operation center diyan. Oo. Okay. Anyway, work in progress pa naman ito, Yeah, Pres. working in Tapos, progress pa yan. Oh. uh, Sa, baka sana magkaroon naman, tayo no? ng part 2. Magkaroon tayo ng part 2. Mag-invite Oh, tayo ng mga technical guys para doon sa mga questions para na doon to. sa mga maghanap tayo ng Yes. medyo malapit doon sa gumagawa ba, no? Yeah. Para mas pero in terms of security, alam ko secured 'yan. Maraming ini-integrate na mga appliance diyan, no? And mga magagaling din yung mga tauhan ng DICT sa central office. And Okay. salute ako diyan, no? Thank you very Especially much. to our secretary, Secretary Henry Agoda, and our director, no? Dito sa DICT si Sa Region 7. Frederick Amores, no? Ang ating butihing director, active 'yan. Magaling din Yan. 'yan, computer science din 'yan, no? So talagang mga galing yung mga heads ng DICT. So, secure na ako, Pres. Ito, another question. Paano po ba, I think para sa iyo to, Miss Jess, paano po ang bills payment ng wallet apps like GCash which may merchant ID for government payments? Okay. Si DICT po Oh, kasi my or si Eagle merchant Page App, ID. My merchant ID. Taglish pala to. may ano po, sir? Sorry? Paano po ang bills payment ng wallet apps like GCash which may merchant ID for government payments? Ano ba yung merchant ID? Merchant ID. Mga merchant ID. Pwede pa, elaborate yung merchant ID po. Pero kung yung sa tanong niya po, kung paano yung online payment, kasi sa Eagle Page App, meron po tayong tinatawag na Eagle Pay. And si Eagle Pay po is nakipartner po siya with different payment merchants. Like for example, GCash, Landbank, ganun-ganun. So, yun po yung parang mode of payment po natin is through the Eagle Pay. If like, for example, sa ELGU, naka-Eagle Pay po sila para online na po yung processing ng payment din po. Basta yung basic government na mga services like Pag-ibig, PhilHealth, SSS, pwede silang mag-process dito tapos meron ng online payment platform ang Eagle Pay. Ang nangyayari kasi dito sa partnered national government agencies nato, sir, is hindi pa talaga lahat integrated
Yung talagang all okay. services po nila, hindi pa po lahat integrated. Meron po, like for example, the Pag-ibig na ang nandito lang po is parang viewing pa lang po. Pero yung processing of payments, I think na naka-website pa rin din po siya. Pero system po talaga pa rin ni Pag-ibig. Pero pag na-integrate talaga yung lahat ng services, like for example, yung services ng Pag-ibig, ano yung mga services ng Pag-ibig? Loan. Ano na lang, ni PhilHealth na lang. Yung ni PhilHealth na lang po. Oh. Oo, naka-online payment pa din po yan. I'm not sure. Sorry. Pero Wait, para sa check mga ko. OFW natin, yung mga mag-request ka ng mga documents from the Philippines, for example, transcript of records, mga kailangan pa kasi yung i-process doon sa Manila eh. So with the Ego-PH, meron na bang way na makakuha? Kasi ang concern kasi is authentication eh. It's not just na mayroon kang transcript of records, dapat pa-authenticate mo pa yan sa national government. Meron ba tayong feature na gano'n na hindi na sila maproblema? Diyan papasok si Philippine National Public Key Infrastructure, sir. Okay. So meron na. Meron yan, meron. Yun yung ina-advocate natin, yung mga diploma, tsaka TOR, no? Na Yeah. dapat naka-electronic copy na yan, signed or digitally signed, issued by, yung digital certificate issued by the DICT. Yun yung ina-advocate natin para So yung mga talagang red ribbon na wala na 'yon. meron pa rin yan, pero electronic copy siya, babayaran pa rin, pero naka PDF siya na may digital signature, yung may Okay. digital certificate na kumbaga verified siya. So kasi mahirap ngayon eh, pwede kang mag-masters na i-photoshop lang, no? 'Di ba? Pag sinabing naka red ribbon yan, Red tapos ribbon yan, yeah. may ano yung silyado, kayang gumawa ng mga tao ngayon eh. Ang hindi lang nila magawa kasi wala nilang infrastructure, yung public key infrastructure. Yun yung ino-offer ng DICT, libre sa lahat yon sa ngayon. 'Di ba? Lahat Okay. yon pwede. Lahat Very ng dokumento, ipasok mo lang sa online, isa-sign digitally yan. Mabe-verify yan, walang questions. Kasi may picture doon yung non-repudiation, yung talagang hindi ka pwedeng mag-deny Oh, na hindi pero mo Pres, pinirmahan. ang Yun yung isang accountability diyan, yun yung accountability. correct. Pero ang isang ano diyan, isang concern diyan is dapat yung mga countries na bibigyan nila, halimbawa Saudi Arabia, Qatar, Ah, Abu Dhabi, UAE, dapat as long alam as may din ng internet. government agencies noon kasi yung mga employers, alam mo naman, pag galing ka sa Pilipinas, Yeah, suspect ka yeah. talaga na mga peke yung dokumento mo eh. Wala na ngayon. Yun ang ina-advocate ng DICT na Yan, kasi very good. matagal nang ginamit sa ibang bansa yung digitally signed document, no. So ngayon, tayo is medyo mabagal tayo mag-implement. Bumilis lang yan yung nag-COVID tayo na hindi pwedeng magpirma, no, mag-physical. Yeah. So yung with signature mahirap, no. So doon siya bumilis na adoption niya, yung adoption rate. Ngayon, lahat ng gobyerno nire-required na gagamit diyan, and papunta tayo doon sa ipapasok na yan doon sa mobile devices. Yun yung ginagawa pa ng project team ng DICT kung paano natin i-integrate doon sa mga mobile devices, kasi ngayon ang issuance is more on the desktop and laptop pa lang muna. Yeah. So it's a work in progress and hopefully ma-perfect natin to Press with the feedback. Nindot siya, nindot actually. Oh. Dagdag, like for example, kailangan mo mag-sign ng 1,000 documents. Sa digital sign, yung 1,000 documents, ipasok mo lang sa folder, isa-sign ko yan, isang basis lang, lahat signed na, parang gano'n. No? So yun yung maganda sa kanya. Talagang mabilis, efficient, safe pa, and secure. Okay, thank you very much. Time check, it's 5 minutes to 6. Ang bilis. Ang bilis ng
takbo ng time natin. Miss Jess, Yes po. Yes, sir. are you still there? Yes, yes po. Yes po. Okay. Meron ka ba bang last message para sa mga viewers natin before Yun, we end? ano lang po, ay, di ba may nagtanong po kanina about saan po nila i-report yung mga cyber, mga phishing, mga ganun. Bakit? Sir Eden, di ba yung may hotline yung CICC po, yung Yeah, yung Cybersecurity Investigation? ni-recognize May ng hotline. CICC yan, pati na yung DICT, tsaka yung ScamWatch Pilipinas, yung 1326, lahat po ng related to online, yung mga scams, yung lahat po, basta sa online, 1326, dial 1326. May call center naman po na sasagot para sa katanungan and concerns lahat ninyo. So ano yan? Phone number or Kahit anong devices, 1326 lang, just dial 1326 and may sasagot po. 1326? So Oo. 1326. Tao talaga sasagot diyan. Okay. So landline yan. Kailangan lang na yung personal talaga, yung hindi pwedeng na inutusan lang kasi maraming information ang kukunin kasi para marami kasing mga kalukuhan eh. So talagang kinukuha talaga yung maraming kukunin na information kasi para Pag to nag-dial verify ako ng na 1326, sino bang sasagot? Sa Maynila ba? Local ba? Maynila yung call center, sir. Maynila yung call center Maynila. lang. Okay. So, yun yung Pero ipagkaroon. interconnected with other agencies yan, yung mga law enforcement agencies natin, no? Kasi ano yan eh, parang hub yan eh. Okay, si Seven Hosting, sabi niya, pwede daw yung 911 din eh. Oh, bago lang kasi yung 911. Parang integrated yung silang dalawa eh. Kasi telco yung kausap. So, malamang i-reroute ka rin doon pag online yung concern mo. Baka i-reroute ka din sa scam yung sa 1326 na hotline. Okay. Sabi ni EUDEV, sa Qatar daw, one mobile app can provide all documents and data needed for different transactions, such as your national ID, driver's license, vehicle registration. Yun yung Yan yung direction natin. Yeah, yun yung direction natin. Kasi ngayon, Okay. medyo, pero marami na. Pag verified yung account mo, siguro nasa mga 4 o 5 na yung magiging ID mo. Eh, tamang-tama lang yan. Dalawa lang kasi yung required ng mga bangko. Yeah, correct. Okay Paano na yung yun. mga walang ID press? Yun nga, Yeah. kukuha pa rin sila National ng, ID talaga. yeah, Yung first step. magre-register sila Oh. para Kasi ma-transfer yun yung doon sa problema namin sa we're working with mga LGU doon sa bundok. sa bundok. Members ng cooperative namin, gusto nilang mag-avail ng government services. Ang problema, hindi sila makakuha because wala silang ID. Yun nga. Pero meron silang cellphone. Meron sila meron silang So, cellphone, wala silang hindi problema yan. It's a good problem yan kasi ang problema yung walang cellphone. Mas okay lang yung walang ID kasi i-gov up ang Yeah. mag-solve niyan. Yung late registration, by the way, before makalimutan ko ba, yung late registration ng birth certificate, pwede ba dito? Yung tulad na nangyari kay Alice Go at saka ni Mr. C? Late Hindi, kasi registration? pagpasok mo ng PSA button or pagpasok mo ng site ng PSA diyan sa eGov app, talagang papasok ka doon sa site ng or applications ng portal pala yung portal or dashboard ng PSA. So doon ka na doon ka Okay. na So, pwede. mag-navigate. So, bali, lahat ng mga government agencies, pasok ka lang dito, tapos Pasok ka ibato lang ka doon diyan. sa site Hanap ka nila. ng LGU kasi may Oh. mga LGU na sa ngayon walang mga website, no? But mahirap i-navigate doon lalo sa ibang bansa, no? Magbabayad ng real property, nasa ibang bansa ka, wala namang website si LGU. So dito sa eGov app, kung na-integrated yan dito sa EBPLS or sa ELGU, tapos papasok doon sa eGov app, ay mas madali yung transaction nila doon.
Oh, bilis ng takbo ng time natin. 6 o'clock na. Ma'am Jess, Overtime na tayo. overtime na naman tayo. Ah, Yung Oo. baka meron kang parting words dyan para sa mga listeners Parting natin. words. Parting words talaga, sir. Yeah. Yeah. Okay, parting words. The Eco Page app natin, as I mentioned, developing app po siya. Pero if you will going to navigate the app, ang dami niya po talagang services. Hindi ko lang din na-mention, meron po tayong i-report po doon. And that includes parang reporting o mga online scams. And as of the moment, hindi pa lang po talaga siya functional po sa location po natin. But dinidevelop na po siya. In fact, it's functional na in some areas, Metro Manila. I don't know lang which areas talaga. Pero soon, baka magpa-function na din po yan sa different regions, no? Andun po yung i-report. Ang dami po, ang dami po. We integrate more. You just have to navigate the app na lang po talaga. But you cannot navigate it if di po kayo talaga magda-download. So, Yeah. everyone listening po, mga viewers po natin, download the app po today para malaman nyo po kung ano po talagang andun po sa Ego Page app na magagamit nyo po talaga. Tapos mag-part 2 tayo. Baka meron kayong mga bagong features additional na Oo, invite na natin yung mga yung mga cybersecurity tech, po, sir, na yung mga makaka-explain techie. po talaga sa cybersecurity features po ng Ego Page app. Yeah, thank you Nakakahiya very naman po much. talaga sila, sir. Nakakahiya. Maraming salamat. Actually, you can stay. Magpasalamat lang ako dito sa mga taong tumatangkilik sa atin. If you wanted to stay, no problem. Pag meron kang Yes. ginagawa, No. you Sige may po, go. okay lang. Okay, pasalamatan natin pala si 7 Hosting PH. Ito yung very active na tagatangkilik ng Pix Pro site natin, si EU Dev, si Jay Bukani. Yun yung mga questions niya regarding technical training na sinasabihan natin na mag-coordinate lang siya doon sa site ng regional DICT office. Si Christopherson Dizon Lagwatan. Si Danica Jane Ramirez. Ayan, good afternoon daw. Si John Waldnet Castillo. Okay. Si Adrian Santos. Si GLAB. Paano ko ba GLAB? Si Netroot. Okay. Si Mario Enteria. Si Michael Reyes. Ano na natin to? Si James Dominic Pama. Okay. Ito pa. Lenilio Opida Morga. How secure? Yun na, tanong siya kanina na how secure din yung personal data. Actually, it was assured by no less than the DICT representative or president sa Region 7. Michael Reyes. Sino pa bang hindi natin ano? Si VP Ruby Dagli. Magandang hapon. Si Joy Kenneth Sala Biasong. Si Jamie Abe. Yan. BSIT. John Walter Castillo. Si Shera Ann. Good afternoon. Good evening na kasi nag-overtime na tayo. Si Reynalyn Rabanzo. Nika May Lariosa. Des Erto. EJG. Si Kate Victorio. Marilo Mangrubang. Si Jasper Talingting. Si Mike Angelo Matrido. Christopherson, niguatan yan. Mention natin to. Si Joy Cabral. Si Andy Zurbano. Si Doc Perez. Good afternoon. At saka si Ramses Cordoba Maestro.
Wala na ba tayong na-miss out? Si Jean Manrique from, I don't know, Aurora ba to? Yung Bacolod. Familiar yung name. Alan Pakulan. Bernard Balauro. Justine Alitaw. Ito, taga Bacolod ito eh. Si Mario Entiria. Si Ma'am Ellen Salusod. Magandang hapon. Danry Pedrosa. June June Stanos. Okay, good afternoon. Friday na naman. Sabi nila, after more than 1 hour of talaktakan regarding the egob.ph, egob app na well participated sa discussion na didiscuss ni Ms. Jesseline at saka ni Pres Royden Rosiana from DICT7. Maraming salamat. Sabi nga nila, happy weekend. Happy weekend. Pero tayo sa Pix Pro, sa Pixpro. happy lang. Happy lang. Wala Wala tayong weekend. Thank you very much. Shout out dun sa See you. mga sa Pixpro Central Visayas natin, no? Yung mga gustong sumali doon sa Pixpro Central Visayas, no? Message lang kayo, no, sa Pixpro Central Visayas base natin para marami tayong gagawin, no? May mga activity tayo na pinaplano, no? Tulungan nyo kami, no? Kung gusto kayo ng mga tulungan tayo dito, no, para mas mailibit and ma-educate natin yung mga kababayan pa natin dito sa Region 7. Thank you po. Yes. Shout out din sa mga taga CTU, Bual-Bual. Yung head ng IT nila, si Mr. Monteclar or Dr. Monteclar. At saka yung Pupunta CTU Barili na Pupunta tayo doon. yung teacher mo, si Doc Si Lipitin. Doc Lipitin. Shout out. Puntahan natin, sir. Yes, puntahan natin. Para schedule na lang natin, para marami tayong ma-discuss doon sa kanila. Okay, thank you very much, Pres. Maraming salamat. Miss Jess, maraming salamat sa iyong more than 1 hour of discussion. Yeah, thank you po. And Thank you. sana Thank you. huwag kang magsawa. You would always welcome our invitation. Thank you. Good night, Sige Pres. po. Good night. Salamat po.